gumawa ka ng picture ng isang tao at balak mong i-publish ito sa social media, kailangan mong kunin yung permiso niya. Alright? Videos, kailangan mong kunin yung permiso niya. Alright? Kahit ano man ang sitwasyon dyan, except of course pag gumagawa siya ng isang krimen. Pag ang isang tao ay gumagawa ng krimen, no, ito ay hindi na kailangan kunin ng consent. Pero, ito ulit, maraming pero. Bakit batas natin ito? Pero, yung mga krimen na nangyayari, no, hindi dapat natin pinopost yan sa social media. Alright? Dapat, yung mga krimen na nangyayari, nakuha na natin ng picture, nakuha na natin ng video, sa korte ginagamit yan bilang ebidensya. Bakit? Yun ho ang tama na venue kung saan dadalhin yan. No? Bakit ko sinasabi yun? Kasi pag itong mga krimen, no, itong mga pictures na ito, pag linalabas nyo sa social media, nagkakaroon ho ng prejudice o panghusga doon sa mga tao na nandoon. No? Yung panghuhusga na yon pwedeng maging negative o kaya pwedeng maging positive doon sa mata ng batas. Ngayon, yun ang iniiwasan natin. Ano? Yung panghuhusga na yon. So, no, wag na nating i-post yung mga yan. Alright? Yung consent, tulad ng sinabi ko, kailangan yan kapag hindi naman krimen nung ginawa, no? Hindi krimen yung ginawa, tapos ipopost natin sa social media. Pero pag krimen yung ginawa, syempre, pag kukunin mo yung consent yan, hindi niyan ibibigay. Pero dapat hindi natin pinopost yan sa social media. Alright? Dalhin natin yan sa proper na venue kung saan dapat litisin yung kasong krimen na yan, yun dun sa korte. Ano? So yan yung mga yon, no? Yung photo or video of a crime kasi ay hindi protected yan nung ating batas. 'Di ba? Pag ikaw ay gumagawa ng krimen, ano, tapos nakuha ka ng picture, yung privacy mo, you are not entitled to your privacy. No, kapag kinukuha ka ng video habang gumagawa ka ng krimen. Bakit? Krimen yung ginagawa mo gumagawa ka ng illegal. No? So, pwede kang kuhanan anytime without your consent or permission. Pero yung paggamit noon, may limitation. Tulad nga ng sinabi ko kanina. Isang katanungan din, public officials, no? Photo or videos. Kumukuha ka ng photos or videos ng public officials. Legal ba yon? Ano? Kapag sila ay nasa labas at performing public functions, no? It is, in my opinion, na legal yon. Pero, syempre, itong mga ito ay hindi rin natin pwedeng gamitin sa illegal na paraan. Like, for example, libelous posts, no, or libelous write-ups. Tandaan natin, itong ating public officials, kahit sila ay public officers, pwede pa rin silang magkaso ng libel. No? Ang kailangan lang natin patunayan doon ay yung actual malice instead of the malice na sinasabi kapag ikaw ay isang ordinaryong tao. Alright? So, pwede kang kumuha ng, pag sila ay nagpo-perform ng kanilang functions as public officers, pwede kang kumuha, no? If you keep it in private, you better do that lang. Alright? Pero pag gagamitin mo yon para mangpahiya o manira, hindi maganda yon. Kasi marami naman, kunwari, no? It's a very common practice na kapag may mga tao o lingkod bayan na dumadaan, namimigay ng mga ayuda o kaya nagkakaroon ng mga speech kung saan-saan, 'di ba? Nagkakaroon ng awarding ceremonies, bla 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 bla, nandoon sila, picturean mo sila, kunin mo sila ng video, okay. As long as gamitin din natin sa tamang paraan. Walang problema. So yan mga kalbo, 'di ba? Napakalinaw ng sinabi ni attorney. Kilalang attorney po 'yan, 'di ba? Kailangan talaga ng pahintulot. 'Di ba? Lalo na kung ipo-post mo 'yan sa social media, dahil pag pinost mo 'yan, po pwedeng ikaw pa ang makasuhan. Lalo't wala naman talaga silang ginagawang krimen o masama. Ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Ang problema lang talaga nung kamoting rider na to, ang intention lang talaga ay talagang sigurong manira. 'Di ba? Siguro may galit sa INC tong rider na ito. Para diyan naman sa mga matatalino, 'di ba, at maraming alam ko, no, 'di ba, mapanglait. Ang dami kong nakuwang lait o ang dami nang lalait. Ang daming basher na nanlalait. Nakakala mo ang gagwapo. At isa pa, 'di ba, common sense na lang, 'di ba? Halimbawa, naglalakad kayo sa public ng asawa mo o anak mong babae. May kumuha ng video sa kanya, 'di ba? Kinuha siya ng video, ng picture. Common sense na lang. Hindi mo ba sisitahin? 'Di ba? Hindi mo ba tatanungin bakit ka nag-video?
Siyempre, di ba magagalit ka, bibidyoan ka nang wala kang kaalam-alam. Hindi mo nga alam kung saan gagamitin yung video na ginamit sa iyo. Sabi ng iba, ay okay lang. Yung isa naman ang sabi, sad but true, hindi natin pwede i-justify ang batas. Wow. Kalokohan po yung mga ganong paniniwala, kakalbo. Sa mga bawas-bawasan nyo yung pagiging matalim na mga dila ninyo, mga kaibigan, Pwede naman kayong magsabi ng maayos, di ba? Mag-comment, di ba? Ng maayos. Huwag tayong magpiling magaling. Di ba? Ang gusto ko lang naman dyan i-point, di ba? Na mali talaga yung writer. Na talagang kamuti din talaga siya sa ginawa niya. Wala sana siyang problema kung hindi siya nag-video. Lalo na wala naman talagang ginagawang krimen yung mga tao doon. Diba, iniiwasan lang nilang ma-involve sa issue. Diba, kasi sigurado i-issue yun diba? Gaya nga ng ginawa niya, in-upload nga niya yung video. Pag nagkataon nagreklamo yan at nakarating yan dun sa mga taong nasa video, ay talaga makukulong pa tong kamote na ito. So yun lang mga kalbo, sana naintindihan ng mga basher dyan yung sinabi ni attorney. Napakalinaw ng sinabi ni attorney. Yun lang po.